Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, let us just honor our subscribers. They are now 6,314. Huh? Yeah, 15 na pala. 6,315 subscribers. Thank you so much. And all of our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscribers out there on that area. And if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much. Okay, yung ano po natin ngayon, topic po natin ay talagang nakasentro po, no? Doon sa tweet ba ko o post ni ni Gary Alejano, no? Yung si Gary Alejano po, dati po ano yan, party list representative ng Magdalo Party List. Actually, kasama po ito ni ni dati Senator Trillanes. Okay? So isa-isahin po natin. Ang titulo pala po ng natin, ng ating vlog for today is Mindanao Kawawa. Yan. Talaga namang kawawa ang Mindanao. Lalong-lalo na may mga leaders tayong talagang hindi naman talaga para mapagsamantala pa. 'Di ba? Para tinitik advantage sa kahinaan ng Mindanao, So, very vulnerable and yung volatility talaga, no? Ng Mindanao ay talaga napaka Anyhow, dami na rin po nananawagan na huwag ihiwalay ang Mindanao. Hindi papayag ang Pilipino. No? Rodrigo Roa Duterte, hindi papayag ang Pilipino. Okay, tandaan nyo yan. Bakit mo ihiwalay ang Mindanao? Ba? Sige, ito pasensya na po tayo ginagalang po natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Ang tingin po natin, isa sa mga pinakamagaling na naging leader ng ating ng bansang Pilipinas. Ngunit, kung ganyan din naman, di ba? Kung kunwari, pumurahin mo tatawagin mo ating, no? Si Bongbong Marcos. Bakit naman? Kung may ebidensya ka, ilabas mo na. No? Ngayon na ang pagkakataon, ilabas mo na. Para naman, magkaalaman na tayo. No? Kaya ang hirap ng ganito, parang no? Parang power tripping ba? Poder sa poder, kumbaga. Now, kawawa ang Mindanao. No? Ito. Actually, si Rodrigo Roa Duterte ay isa sa ano po, no? Actually, siya ang unang naging presidente ng Pilipinas na galing Mindanao. Okay? So, ako, hindi ko yung binoto, pero nung nanalo siya, ay talaga I was hoping na matutulungan niya ang Mindanao. Okay? Kasi may mga kamag-anak naman tayo dyan sa Mindanao. Alright? Yan. Okay? So dati po siya pangulo. Talaga po ako rin po ay nabigla inano niya, no? Kumbaga, ano nga pagkasabi niya doon? Kumbaga, ano siya, no? Talagang hinikayat niya, no? O kung talagang gusto niya ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas, no? Ito ay ano to no? Isa sa mga traits ng Pilipino, di ba? Regionalism. Kumbaga, kung taga Mindanao ka, may kakampihan kita. Pero ngayon, iba po, no? Halos lahat po ng leaders, o sabihin na natin lahat, ng taga Mindanao ay ayaw na ihiwalay ang Mindanao. Rodrigo, nanggigil no? Sorry Nanggigil po tayo kasi parang hindi makatarungan, no? Okay, so sabi po ni Alejandro, guys, no? Number one, it's better to compare the budgetary allocations of the districts in Mindanao. Please, okay? Last 20 years. Makikita mo guys talaga na ang budget naman talaga competitive, no? Kasi kung kunwari ganito lang iniaambag ng Mindanao, no? In terms of taxes, no? Tapos biglang ganun kalaki naman nakukuha nila, no? Nakukuha nila yan sa mga projects, okay? Hindi naman talaga masisisi. Ang problema lang nito, ang mga leaders. May mga naririnig nga ako dyan di ba? Mga leaders talaga nila. Ako, magtataka kayo, bakit mayayaman yung mga leaders ng Mindanao? Di ba? Pansinin nyo guys. Meron akong nakita dyan sa Shangri-La, no? Talagang isang congressman, no? Hindi na natin babaksin ang pangalan. Pero sobrang no? Talagang mamahalin yung restaurant na pinuntahan niya. Nakaginto siya, no? Tapos nung sinundan ko siya, teka, ang daming kotse, expedition pa, kumbaga, di ba? Tapos, nung tinanong ko to sa waiter, sabi niya, linggo-linggo dito po yan, no? Iba-iba pong babae kasama. Okay? Taga Mindanao po yun. Pero, titignan mo yung lugar na yun, isa sa mga pinakamahirap na parte ng bansang Pilipinas. Bakit ito ganun? Di ba?
No, inano po natin, sinerge po natin, ang laki po ng budget. Okay? So hindi po talaga kawawa ang Mindanao in terms of budget, no? Ang tingin ko, yung mga leaders po na nag-i-implement nito, no? Kaya gusto nila, watak sila. Hindi, tingnan niyo po, di ba? Bakit po hinahati ang mga lugar, no? Kunwari, doon sa Maguindanao, for example, no? Dami ng mga districts diyan, etc. Kasi para uh, iba-ibang project, kumbaga, no? Siyempre, alam niyo na, may SOP. Okay? So, ito pa, tataka din tayo, naka-anim na taon, no? Naka-anim na taon si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, no? Tapos biglang sasabihin niya, walang nangyari sa Mindanao, sa Pilipinas, no? Nakailang presidente na tayo. Nako, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, isa ka sa mga naging Pangulo. Na bakit anong nagawa mo sa Mindanao? Pero in fairness naman, maganda naman talaga Davao, no? Napunto po ako dun eh. Talagang malinis naman. Kaya lang po, yung mga ibang mga ano kasi, ibang mga probinsya, no, talagang mahihirap naman po. Okay? At saka marami po tayo naging national leaders. Marami po tayo naging senators, no? Sabihin na, si Tamano, nandiyan, di ba? Tamano. Tamano. Sino pa ba? Si Ziga. Ziga yata yun. Oh, no? Tapos um, si Rasul, 'di ba? Rasul. Ayan, iyan yung mga parang mga ano, national leaders natin. Ngayon, nandiyan si Bongo, si De La Rosa, si sino pa ba? Si Subiri. Okay? Yan yung mga taga Mindanao, no? Ano bang nagawa nila sa Mindanao? Ilang bilyon ba na-allocate? Okay, yung sa distrito lang ni Pulong Duterte, ni Davao City Governor, Davao City Congressman Pulong Duterte, ha? Ay, si Pulong Duterte ay anak niya, no? Si Sara Duterte naging mayor, no? Okay? Oh, ay ano si Speaker Alvarez, taga Mindanao. Okay? Si Senator Pimentel pa pala, no? Taga Mindanao, Cagayan de Oro, no? Ilang bilyon ba ang na-allocate ni Bongo, no? Senator Bongo, di ba? Malasakit sa Mindanao. Okay? O, ano nangyari? Ano nangyari? Tapos sasabihin ngayon, may inihiwalay. Okay? O, ito pa. Yung sabi natin, no, during the term of si Mick Subiri nandiyan, no? Okay? O, nandiyan din ang speaker yung speaker, di ba? Sino pa ba mga naging speaker dati? Oh, si ano pa? Naging speaker din si Nograles, di ba? O, ang daming taga Mindanao. Anong nangyari? Diba? O, si Bebot Alvarez. Di ba? Di ba sapat ito para maging oportunidad ng Mindanao? Okay? O, si Manny Pacquiao po pala. Si Manny Pacquiao, nandyan pa. Okay? O, ay, ano nangyari? O, teka lang na. O, huwag tayong basta-basta naniniwala. Pero hindi ko naman sinasabi sinungaling. Sabi kasi ni Aliahano, no, sinungaling daw. Basta hindi, huwag lang sinasabi ko naman sa inyo lagi na skeptics lang tayo, no? Kung ano, huwag tayong basta naniniwala. Okay? Ngayon, di ba? Ako, hindi ko po sinusuportahan ng ICC. Sabi ko nga, dapat magano dito, no? Meron tayong investigation dito talaga litisin, no? Si dating Pangulong Duterte at saka si Bato de la Rosa. Kasi kung dadalhin sila doon, no? Ay, hindi po makatarungan. First time in the history na may dadalhin na dating Pangulo sa ibang bansa dahil dito. Okay? So, ganun po yun. No? Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po no, sa ating huntahan sa walang sawang panonood sa ating programa ng hashtag po. Salamat po ng marami. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman makakaano tayo. No? We can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.